Hello. Oh, yun na. Hello. Hello. Oh, yun na. Thank you. Hello. Okay. Diyos pa dintang namin. Rayo iyako onlo kinakasta extension di Pastor Oji kumapot ang biyafta nila. Kinabulang ko dari estimate layan mo Kesa mo kinakasta nila kita namasok kasta nila ilawan na ulan. Makasta tuloy na sibital kami mali na birani berat umat kita mau minum awak pangat kali berat terlat wah bypass kali berat nanti awak kita kali yelo mana nah hindi pa na yelo to na green kita pagi mau kita bira kami tadi kasi kami aralin yung pagkalaman kasi kami nga CBCC San Mateo. Amuno, iakajanan to the business, to a business with no sign is a sign of no business. Iakajanan ka. Ngayon, itakatakaw to sign na, business. Amen? Wajan tayo po iyaw. Kapag mo adik na sa mga business si Pastor Oji si Pastor Oji kapno mo ta ministry dati kasama ko si Pastor Oji na kids ministry kami doon Pastor Oji kaya pang i-kids sila kita kaya minta lagi 40,000 ito tagay na Patapos ito galong ko. Yan itong tatay ito ministry doon ni Pastor Oji Kids Ministry. Mga pigayin siko, maging 40 years ago. Dati 40 ka na galong ni Pastor Oji. Tato ka, kesungan, kanang pumuli na mukha na. Yan pagsasalit na ba? Sinagdagat ko niya yan. Malayaw iya po, kido to maladagit tam, tayo doon itigil na huwag na iya po, Juan Kapitulo 9. Kapitulo 9, Mamego Fota 1, Adita 4. Tapalakalakan ni Jesus egal inasikan na natolay na huling na bego paga talikaya na dia po sa disipulo na mestro sindi inatagaruli na gafu na dikaya na tuhuling Lalu katulad, yaya ono magana na sinipag si Jesus. Ay tumega po katagaluyan na o katagaluyan na magana na yan na yaya tuhuling tapi ito bepasingan ipagapanguan na Diyos. Bawat to watang ipagwa na tornyakan takalawag na pagan. Taludutan igabi, awang na to matrabaho. Takega pagan to ye tauton na gavong. Sagan itulu
na mundo. Yung iuwawag na yafu, mga timalo ito. Magkumbang gami na ikaw ofo, ikulusipin i-presensyang yung iglesia ay trabaho, sikaw nagigafu, sikaw pagdagong trabaho, sikaw ay magibay. Ikataroon niya ang kalima. Papalo gamitan niya dela mo, tao ka iglesia, namin imasingambi kumapya ay kung ang loob mo, ang kapasikan. Diyos be ito makapangwa. Ibida na kami, nawaga mo inono kami. Tutuan na kami, ay tutunurin. Ikaya ko iratang tao nga selebrasyon na kurga importante para ikulusin ang loob mo makapangwa anak ng Diyos ay maging nani uwel ayaw ikasalmi kangalan ni Jesus. Amen. Dito na kita. Patayuin mo. Nagida mo. Ito lang. Nagida mo. Sige. Yung text ng Pasaroyen, ipabilihan ng is a reminder for us to be diligent and productive. Yung ipagpaparamdam na dito, tumawag to malanlang po itang maging productive, especially in pursuing God's work. Napaka-itupal tawagin ng Diyos because time is limited. We do not have all the time. We are in a hurry or have a limited amount of time to complete a task, and we need to act quickly or move on. Sharing the gospel, the perishing yung unfinished business. Tuwing gabi ay limit na si Pastor Edwin Tayafo. Nandiyan kami tayo na alas 3, alas 2, nandiyan, hospital. Ngayon doon, sa kwarto ni Pastor Edwin kasi hinihintay na lang yung last breath niya. Ma-fluctuate na heart rate na, auto-sat na, yung oxygen level. Kami po ay naghihintay kung ano ang gagawin ng Panginoon. Habang naghihintay kami, nakaka-relate pa naman si Pastor Edwin at kung minsan ay nakapag-respond. Nandiyan yung sinus lang. Ngayon ay habang gagawin nandun kami, pinibigyan ko itong versikulo ilan habang marigatan niya mag-struggle. Mabibigyan itong versikulo pero mamadlaman na yan. Pinibigyan Salmo 23. Pagkatapos, i-read Daniel 12 patungkol sa mga nagpapagal
sa paghahayag ng Ebanghelyo ay may malaking gantimpala sa Panginoon na magiging hindi lang superstar or megastar, magiging star of the universe. O yun ang binasa namin mga versikulo sa kanya habang ginapaga. Kulit na ano kami nga lang, tatay importante to ibatan ana mawag to ibatan pa yung napakalaga na narinig sa kanya ng nurse niya at sinabi din sa amin. Tinanong siya kasama ilan doon yung kanyang mga alam. Ay hindi sila na sinigil ko. Anong pangalan mo? Kasi tinetesting kung kadinala ko na o hindi na. Edwin. Ilan taon na po kayo, sir? 69. Saan kayo, sir? Unanas. Sa langit. Talangit. Talangit, Jaco ka ng Diyos. Kabalit na ilan na ilangit ay binalo iya. Abono, isa sa napakahalagang prinsipyo na dapat iagapin natin. At dapat malaman natin, when we breathe our last, the only thing that matters is that your name is written in the book of life. So, ano inangat na mo, ultimo inamo mo, tatay lamang importante. Ganun, awan to kwenta na, ibakang, ikwarto, ikupwa, i-honor, kapangyarihan. Nagagawan ko kwenta na tatay lamang importante. Lektura, inagang mo, talagi. Kabalin na lang ni Pastor Edwin. Ikinwana. And yet the harvest is plentiful, kaya badila, iba trabaho. Kada pagkanabaling na trabaho na iyako. Karta day tanitang. Ipatay ni Pastor Edwin, mag-remind tanitang, mag-ipanono tanitang, kung meron pong hangganan ang trabaho natin dito sa mundo. E ganyan ipag-ultimo na. Kita ya Jesus, magtrabaho itam habang ega itsempo ka. Darating ang panahon, awang nga na tumatrabaho. Yatong itsempo, sa kaon na nabalik na may trabaho, taday lamang importante, are you good or bad? Ako na ito. Higit na ubogog na yako, 2 Corinto 5:10. Pero katasintang namin ay umarumang trono pamarundong ng Diyos. Pero kada tatay na dito, alam at tam, ilbano ng trabaho tam, durante nagkegat ang tatagpong makastaon mari. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one of us may receive what is due him for the things done while in the body makastaon marake. So yan itong istorya ng pagtulay.
Aso mo yun, may unfinished business. Ano yan kung nayagay niya, tamapiyan ko. Talulugan nung ikaya ko bigin. Kaya nung unfinished business. Sharing the gospel. Sharing the gospel is God's business. Worship, God's business. Dasal, pag-ministry, God's business. Iginaya ni Jesus na kapi na natataaligad ka, I have to be with my Father's business. Samuel, ipangilagaya na ubog na yafo ay trabaho business ng Diyos. It is not merely a human project, but a task we receive from the Lord. Yung important tumalagaya gawain ng Panginoon. Gawain ito galing sa langit. Hindi ito basta trabaho ng tao. Ngayon, sa katuruan ng ating Panginoon, ayon sa nabasa natin, tingin na, kailangan natin tapusin o lugawin yung ipinagagawa ng Ama. Ibig sabihin, the Father's business, si Jesus nakafocus. Kasi, kung napansin po natin, binasa natin ang katanungan ng mga disipulo, ang isip makaliwa, yaya o nung paglalaan. Parang gloria ng Diyos yan ng po ni Jesus. Kabalit na niya po ni Jesus to tawag to pahirata a Father's business. Problema, nung kita karo i-church, to kalamang to natay, ay kalamang to kada na kanayon, kada na nakabalin, hindi nakatapos, mahina, at yung iba, ay natay na megafuta, ayanda ma-focus ta Father's business. Hindi po nila naintindihan o kulang, hindi malinaw ang pagkakaintindi sa tinanggap nilang ministry sa Panginoon. Yan yung problema. So, from the text, si Jesus, He teaches and encourages us by His example to do the same. Dapat, kung nag-focus si Jesus, walang ibang ginawa si Jesus. May timetable si Jesus. Kaya timetable na. Ay nakafocus lamang tayo kay Kapala Yapo. Awang mo talagwang tuwan ni Jesus. Kagagaw, tatatuloy na kagagaw. Sigurado na, tupalinan na, ipagawa na yaman na. Kasi, inalawan na tayo yaman na. So ito, yung trabaho ay itutulay ako tagitam. Kaya dyan na itam, na example na, tupaligat tam yaya. Seryoso tam, take it seriously. Not lightly, because this is the only job that counts for eternity. Seryoso ang kamyaw, tayaw lamang itrabaho to ikewalingan na tangananay. May kabuluhan, pagdangin trabaho, may kabuluhan, tama pakailanman. There is nothing more valuable in this life than sharing the gospel
Awangan na ito mas pangina tayo ng pagtulay. Awangan na ito mas importante tayo ng pagtulay. Awangan ito pag-ikompera mo ito mas mahalaga. Anir ka pag-ibilay na Ebanghelyo. Megafon na ipagtrabaho o pag-ibilay na Ebanghelyo is a matter of life and death. It spells the difference between heaven and hell. Yaw lamang itrabaho to egay-ingay nga nangangay to kebalingan na ang resulta na at patuloy ng tuloy. So ito i-challenge ka dito. Ano man ang personal na business mo. Ngayon, disiplo, nung tinawag ng ating Panginoon, alam po naman natin ang kanilang business, hindi lang trabaho yan, mag-isda, hindi naman po trabaho, hindi business nila yun. Ngayon, nung tinawag ng Panginoon sila sa gawain ng Diyos, palibago na trabaho, hindi ni Jesus. Alina na tumalamo igapatan yung tolay na igapatan mo. Ano, tolay, undugan mo, ikararawa. Nag-change siya to business. Sa nga nakilala na si Jesus, yung disiplo ira, nag-change to business. From fishers of fish to fishers of men. From fisherman to fishers of man. So, dahil to patalina business ka. Mariga gawin, mahirap gawin yun. Yung iiwan mo, yung business mo, kasi yung business, pagtulayan yan eh. Oh. Maliban doon, iniwan ang mga friends nila, katrabaho nila. Kung iniwan nila ang business nila at katrabaho nila para sa business ng ating Panginoon, malaking decision yun sa buhay. Dakal to desisyon kapatuloy na alam po naman natin na maraming mga Kristiyano hanggang ngayon hindi pa nakakapag-decide kung kahit tinawag ng Panginoon at matagal ng tinawag ng Panginoon, ayan na makapag-decide to iiwan ang business, ang niyayakap niya, yung business niya, yung personal business, personal selfish ambition na. So, alinesin mo hindi makakatapos. Awan tumalingan na. Yung disiplo, alam po natin hanggang ngayon, dahil ang pag-ministry ay, counter-culture. Yung ikontra kultura na to'y. Wala mo'y trabaho, mag-ministry ka. Yan ang pangapaputukan ko. Pabisik ka mag-Christian, pag-ministry. Yan ang counter-culture na. So, yun iniiwan mo yung regular mong trabaho para sumunod kay Jesus sa pananaw ng mundo. Yan ay isang kabangbangan. Kaya ang iba sa atin nahihiya sa mga kaibigan maski alam nila na tinawag ng Panginoon, hindi pa rin sumusunod dahil yun na nahihiya. Kamangmangan na mo, kaulapan. So kung ito ay isang desisyon na iwan mo ang personal na business mo upang sumunod
at pasako sa business ng ating Panginoon, kung ito ay counterculture, ibig sabihin nito, it runs against the flow of our blood. Kontra na kaya ni karawatan. Kontra. Kaya nga, maraming sumusurrender, ay maraming hindi sumusunod, hindi pinaunlakan yung imbitasyon ng ating Panginoon kasi marina. Kaya ko yung tension kami ng disiplo, we will abandon it all for the sake of the cross, for the sake of the whole. Ang Buddha tumatakita nila, ang Buddha tumalak na, ang Buddha bakit itong mga disipulo patuloy nilang ginagawa ang isang bagay na alam naman nila na dahil dito nasasaktan sila, nagsasakripisyo sila. Kanta. Pero kung naintindihan nila, katakal na holy ng Diyos. So, kaya ko gagawin ko ito na katagitan. Nais ko pong iyakan, idampig sa puso ng bawat isa narito ngayon. Itong isang prinsipyo. Huwag po natin ipagpapalit ang personal ambition natin, agenda natin sa business ng Panginoon, sapagkat yan po ay isang kamampangan sa langit. Ayaw itong italin in business na Diyos tumagtrabaho ng sarili to business to ang mga batukwenta na kaante lamang nagdamfong maski mapalik ka to sikat, maski makapangyarihan ka, maski mapalik ka to celebrity, maski kuwang natin damfong noong may karawang tempirno ang tukwenta na. So, noong patang tumabyan, tiganan ko few days ago, Tuesday, meron kami prayer meeting sa family. Ang balita ni Pastor Leo galing sa St. Paul, si Pastor Edwin okay na ang vital signs okay na natutuwa ang kanyang doktor kasi nakikita progress na health na. Kaya talabog na few days, alana, pagkakansyo nila. Actually, doon sa kanyang kwarto, habang nandun kami, nakansyo kami ito, makakabuha ka. Sana nabalik ko, kansyo, na pastor yan, kalakansyo, maniyama. Pagkatapos, piga oras pala, nakay na lang. Sitabi ito guru, tayo po ang susunod. Sitabi susunod. Ipakya po, are you in the Father's business or outside the Father's business? Talukat naman yun, especially the pastor system. Awak na ito mas importante mo alin nagkakatrabaho na niya. Si Pastor Edwin, kaplo pa yan. Medyo mga kong oras yung mensahe, okay lang mga rin. Abraw-aw pa ba? Kung tao, ibulong pa yan, kasi hindi ko yan.
Sa kabilang day, Charles building na si Jesus. Ihulog-hulog ko, nakapag pastor. Ngayon, tingnan ko potential na kasi maski nung ka na nag-eskwela, grade, wala tama, grade 2. Grade 2 ka na yung pag-absent. Grade 2 lang. Ngayon, naku, equal na, yung potential ka. Basta ako na mabibig, okay yun. Ihulog-hulog ka na ministry, kaya dito, kaya mo mag-ministry, kaya mo mapas awan. So, diyan mo mga kani na napurulo ka di Pastor Bert, Pastor Ronnie, si Kuya Daphne. Bintang, yangin ta Cebu. Yangin ta Cebu na pagbilisip ko ito mga pastor na ta-aruna ko na. Pastor, tudwa tayo na maging Kristo. Kaya tudwa dapat maging Kristo, pero napagpunta pa, hindi makikibida na pa. Yangit na Cebu, tayo conference tayo na Baptist, General Conference na Baptist Conference of the Philippines. Naki-conference kami. Itakiyaya na barko. Natakyan dito barko. Pagkatong shooting. Ako na shooting, nasikat ko, pelikula ko Titanic. Kanto yan yung pinari ka ni Dolphy. Tataynik. Title na pelikula, Tataynik. Ano yung si Pastor Edwin kasi kalbo, yan, parang po. Pakanawawang. Ayun, yung po yan. Kaka-shooting. Diwan na si Shasha. Ani Dolphy. Hindi mo mag-giro ka shooting, makakasta siguro. Tawalin na, para po yan, ipadap baby, kita kaya aeroplano. Pinaw, pastor ka na. Ano ka na? Akala na kung na Diyos na yung ito. Hindi problema, pastor. Yan yung mapensahe ito pa, mapalit, laya. Mapalit, mapensahe. Yan, kaya pa yan ito ang mundo pa. Mas iwa ng membro, kasi mo magaliwala pa, wala pa. Ano yung sumito pa kung wala ng pastor? Ako yan ang pastor na sumito pa kung nangyari na payay. Kung nangyari ito ang mundo kita, paguraya mo lamang, awa kaya ang kamang. Pag tumana na ganyan, magkazay, yan kaya ang pastor. Kung inagalan na ng Diyos, hindi na. Kung inagalan na ng Diyos, ito ang former, zero po. Kapag nangyari, tiga po na yung ministry. Kaya ang tamang ito successful ministry. O yan, ito po yan. Kasi mas kinusundi ka, kahit sino ka, kahit mababa ang pinag-aralan niya. Basta may willingness. Ito ang prinsipyo ng vision. God did not call the equipped, but He equips the called. So, kanagalan na Joshua, dati antigo. Every nagalan na pag-antigo na. Amen? Ako na rin iwan na yan po. Ikaparaanan na yan po. So, yung naka-father's business, malayo iyan po. Kamu, isurrender yan. Kasi, we are accountable ultimately to Him and to Him alone. Hari ko CBCC. Tanisa. Kano mga pag-urban yung maraya mo? Kada tayo urban, pantay na po. Amo lang ang pag-ino. Ay, bawat sa atin, alam natin kung faith tapat tayo sa Panginoon, kung ilang beses na natin
Ayan, tinakasan si Lord. Kung ang dami natin rason, alam natin yan, ako tanggyan. Ang tagal ka ng kinukumbinsi ni Lord. Hanggang ngayon, malapit ka ng mamatay, hindi ka pa rin kumbinsido. Hindi ko nila mo yun. Awang na tumas makasta at Father's Christmas. Marayo iyak punta. Agad-atari, na kung ba yun, dapat na natang iklakas sa ina. Amen? Amen. So, beka dua pagkala ito. 5 is slim. Okay. Dito, sharing the gospel, the perishing, ay very unfinished business na. Limited time. Limited. Kini Jesus, matrabaho ka kago na baga, talo ka ni Chempo, gabi nga na sa naon, awangan na sa naon matrabaho. So, Chempo ay limitado. Akan tuwate, no ka mag-ministry tayo. Hindi habang panahon ay mag-ministry tayo. Si Pastor Edwin, nung inuwi sa bahay, nilagaling sa hospital, first na uwi niya, sabi niya sa kanyang mga anak, gusto ko sana, ang dami ko pang gusto matapos sa Kristo. Ano tayo? Awa nga na yan. Finish or not finish, pass your paper as Pastor Edwin. So, yun, natapos na si Pastor Edwin. Hindi natin alam. Baka so, gabi tapos na din tayo. Fly away with Jesus. Katanap mo, sino ba ganda mo sa ulo pa? Yes. Sa ulo, yan na, i-check ko tayo. Time, the ministry time. Napaka-halaga. So, tatay ko, importante ito gano'n, kaya na nasa Bible din. Yung katuruan ko patungkol sa time, ikahalagayin niya, time is the only commodity that when you spend it, you will never regain it. Dahil tatay ko dito mo. I-check po, basta nagpasangan nila yung itlip ko. Sabado to 25 na Oktobre 2025, hindi na babalik ito. Maski nonikuan mo. Kaya nga naman ulit iiba na gay, abot na itlip ko sa Sabado. So, parehas na Sabado. Kasi ang pananaw natin, tatay, may cyclical, yung Amerikano, linear. Basta na balik 2025, October 25. Kamo naman uli. Yan, kung isipa mo na. Yung absent ka sa may, absent ka na natin. O ka. O yung mga hindi nakarating. O absent ka na. Awaman na ito. Hindi, sa next year na, iba next year. Kung hindi ka nakapunta sa ministry, pinabayaan mo yung ministry, hindi ka nakapag-evangelize, susunod na linggo na lang, iba yung sunod na linggo, ngayong linggo. O iba sunod na Sabado, sabay na Sabado. So, tuloy ko feeling, time, sobra, ka-importante na. Kaya luta na ako natang time is for you. Ayun, time. Both time. Both. Ano kung ito mo, yun dapat bawat sa atin, pagka nakita natin, yan lulubog ang araw, kasi every time the sun goes down, it brings with it a part of your life. Kada magdasa, nasa mata dito ako. Kada magdasa, nasa mata dito ako. Mofu ako. Ngayon, di ba ikaw mo tayo tiyempo? Ano pa kung saan mo tayo oras tunyawa ng Diyos na nito?
I-oras to niya ang Diyos na niko. Ay di paratan niko, paratan isa. Yan ang i-oras to niya ang Diyos na niko. Yan na matulay kang mga tao. Tapos dayawan kami Diyos, tadyan na matulay ka. So ngayon, tatay ito, important in time kasi ay business ng Diyos siya, may pag-ibidlay ito robo, ay kailangan seryoso at tabiya. Kasi si Jesus reminded the disciples that they do not have the luxury of time. There is not enough time available, so a task must be done quickly without the flexibility to take a leisurely or unhurried approach. Katang i-delay, i-delekto, ikumpante, ipaparayaw ang bitang. Ngayon, kapag tinignan natin, nireview natin ang paggamit natin sa time natin. Nireview natin ang ministry natin. Tanungin natin sarili natin. Pagdating ng panahon, nahaharap ako sa Panginoon. Ay, hindi ba ako matatakot? Hindi ba ako mahihiya? Na nilustay ko ang oras na inigay sa akin ng Panginoon. Akagyanan, nakamang Iran. Don't just spend your time. Invest it para eternity. Kamu basta gastong di tiyempo. Invest mo para eternity. Tanda ito, akagyanan, no, tingnan mo ikaw ang ilan ito, iba na, hindi po ako dalo. Mapapas time. In time ay kailangan ito pang pastime. Alin pa mo dalo? Pamatay oras. Kana itang sinulo na iyafu tumbagirar na tayo. In time ay ma-invest para ta eternity. Kasi poroga importante in time bintang to tiyempo mabaligyan ang trabaho. So, tatuto na yako, there is urgency sharing the gospel. Kaya urgency na. Mawag to katatay na ditam, kanayong mapabibibi. Because the katotohanan, we do not have all the time. Ito, ikamalas ang oras lang, ikamalas ang oras lang, ikamalas ang oras. Limited time. Limited time. Yun, ikakot mo ka foto noa. No, limited time. If you are a Christian, you should always be in the Father's business. Kada agaw, kada momento, mawag to egitam na business na yama. Awag to tiyempo to business mula pa. Kada ang yamo business na yama. Kada kuha mo business na yama. Kada karagatan mo business na yama, nono po mo business na yama. We should always be in the Father's business.
Kasi, tatay lang buhay kang tatay lang. Kanto pelikula yun. Tulog mo, tuloy mo man natin ito. Pinta na ka talibat, ipatuloy ka. Pinta na. Amo no. O yung senior citizen, talo nila. Tandingan. Senior. Dati, kaya magpupula pa naman sa senior citizen ka. Kumina na, siguro dahil kita, may kita safe mo. Agad-agad kita ako. Senior citizen kita, ayos mo. Kaya ni convince, hindi magiging ko senior citizen. Ang buwan dito senior citizen, 80 na mo. Sila may father's business na ano yun. Father's business. Business that is not father's business. Monkey business yan. Pagkakita na. I-ultimo, this is the only job that can alter the eternal destiny of a person. Yung i-passion to gospel na kung unfinished business na. Yung lamang i-business. Yung lamang i-trabaho to awayana kalimagong i-kondisyon na tolay. Physically, spiritually, socially, naming tapatolay na. Dito, nakita natin itong recipient ng God's grace ay bulag-yaya. Actually, ang buong lesson itong chapter 9 hanggang sa 10, Jesus is the light of the world. Yan ang buong lesson. Bulag. Ngayon, iduro na yaya, nakasigan yaya. Pagkatapos kang nakakita, alikingwa na-share. Na-share, excited dyan na-share. Pati Paris, sira na. Ako pagkatulis, ito ko na nag-jump na nga ni Jesus, excited. Samantala, yung tayo, ilang seminars na tayo, ilang courses na patungkol sa evangelism, ilang beses na tayong na-train, hanggang ngayon, wala pa tayong na-share kahit isa. Samantala ito, yung bulag. Normi batana, normi espiritual to kalagayan na, sige na na-share niya. Yung bulag. Kung Jesus, sa kang i-live, yaya imagyawa to nawa na tolay. Sitang instrumento. Yung disipulo kinausap ni Jesus, tinuruan ni Jesus. Pinakita ni Jesus sa kanila ang kanyang ministry, ang kanyang example, the model that they can pattern their life after. Pasigan ni Jesus. In chapter 9, habang malakalakad ni Jesus, kaya nagiging busy si Jesus pagkabuhat ang business ng Diyos. So, you will be a recipient. Takaro'y tonay ta ukod na gabong. Tumay na infierno. Kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, siguradong mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Especially yung mga kakilala natin. Pananagutan natin ang dugo nila sa Panginoon. Kapag ito daga na kaya yung kakilala natin, sino ka mag-anak, wagi, yena, yama. Kanamang ito, umay ka mag-aray, tinutulugan.
Kaya yan ang malaya-laya. Hindi po natin na ginagawa ito dahil gusto natin mapuno itong church. Ginagawa natin ito sapagkat kailangan ng hindi Kristiyano ang mga tao katulad natin na nananampalataya upang makilala si Kristo, maligtas. Dapat umayitam. O yan ang Revelation 14:6-7. Yeah. Revelation 4 describes an angel flying in the heavens with the everlasting gospel to proclaim a message to all people on earth. Ang mensahe bago i-evangelize pa lang angel. And yung dito lang sa Revelation isinulat yung gospel na everlasting. Tatalabang nila ba? Basta gospel dito, everlasting gospel. Yan. This message says in the verse mismo. Yan verse. I want to what? Bibigyan ko na lamang. Pasensya mo mabuti mo na. Verse 6, kakabalinaw, nasingat ko itaday mga nga anghel nga kumagagagat katanga kauton sa ibang nangayon na ebanghelyo na yung nabuyag na tangaming natutulay kauton na dabong tutulay na magdumaruma irasa tribu pagufobog ala nasyon. Di ko kukulit na nakiniging magalasik ka mo kay Diyos ang naiyawa mo sa ipapakatwa. Kasi buktal na yung oras na pamamununa sinolay. Dahil na yung nuyaya na namarato na lagi tapon bebay ito ang namin na pagkafan na dalalaro. Yung i-mensahe na okay. So, patumarong interpretation na denomination. Yung interpretation na gawang, kasi ito ay doon sa part ng tribulation period. Sa ano ay gano'n na tribulation, yun pasigirla. Kristiyano na, sige, kagitatang, tapos na ang gawain natin. Tapos na, na-rapture na itan na ikulatan. Waitan, pre-trip itan. Pre-millennial period. Na-rapture itan na, tribulation, yan yung 14 yun 13 isin ito ba na 13? Ano 13, yan meron ka 666. Okay. So somewhere, kita nga lagi, nabatang yung medyo Christian. Lahat ng tunay na Christian, tuloy na binay si Jesus na rapture na Christian, tunay na Christian, yung naiwan dito, yung mga sinang Christian. Yung medyo Christian lang. Ngayon, dahil nandito sila, siyempre magsisisi ang mga yan. Dapat tinutuo yung dapat kasi kada
tinutuon. Inatag ni John 3:36. Last na ito verse niyo. Promise. John 3:36. Pakinggan natin dito, mga pastor. Sintang namin. Tapos, kasi napakahalagang verse ito. Isindi lamang na mangurugta ng Diyos ay edasa ina mo at deta nanay. Next to verse. Ngayon, isindi lamang na rin ang mangurugta ng Diyos ay awan sayo ay ina mo. Ito ba? Isindi lamang na mangurugta ng Diyos ay edasa ina mo at deta nanay. Ngayon, isindi lamang na rin ang mangurugta ng Diyos ay awan sayo ay ina mo. Ngayon, malalayo sa iba. Actually, ibang translation sa King James Version, the King James Version, sino man ang nananampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, yung mga hindi sumunod sa Diyos. Yun ang translation. Yung mga hindi sumunod. Anong translation mo, Pastor Joel? Anong tingin na? Sumasampalataya sa anak ay pagbuhay ng walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi pagkaroon ng buhay. Yan, yung hindi sumusunod. Sa kanya ako. Kung sinabi mo, naniniwala ka, subalit hindi na sumusunod, patay ka. Dahil ako, dapat katagata kasi ang daming mga nag-claim professing Christian, sabi nila Christian ako, nananampalataya ako, ang hinahanap ng Panginoon, sumusunod ka ba? Yan ang bunga ng pananampalataya, dapat ay sumusunod. Pero kung hindi sumusunod, nananahan sa kanya ang puot ng Diyos. Ngayon sa rapture, kailan ba ang rapture yun umaytag ng langit? Kailan ba yun? Baka hindi na tayo, baka katagwa naman ang liyan kaya ng langit. Kailan ba yun? Hindi natin alam. Awan mo sa inyo. Yung magbalik ni Jesus, yung second coming, may mga paratandaan. Yung rapture, wala. Ngayon, nung nabatag ito kaya kung na-check po, ito na. Dapat sinara ko wala. Ito na yung pagka-check po, tumamarka ng 666. Yung London, nagsisimula na. Last month, nasinampi. Yan yung mamarka. Pamilya ko na. Masiga. Yan yung national ID ka. Kaya national ID, di ba rin dito? Nakakapit ito ng Berlin. Kasi, ikikita, sumono, ayuda rin dapat kasi na ID sa gandang Berlin. Pagkaya ito usada sa no. Yan, mawag kami na sa no. Lolopan mo, igin na, Matthew 24, earthquake in various places, sa mga earthquake, siyempre, i-gera. Ang nasigatan niya, kung i-gera, alimesin mo, i-bising. Mabising tolay, himatay nila, i-himatay, i-taki. I-taki, i-pestilence. Besin mo na namin niya ito. Ngayon, ikulugan na ka, magyari angel. Yan ang angel, hindi titira na angel. Yan daw, ay yung paggamit sa teknolohiya, sa internet, sa online, kung vlogger kayo. Yan. Lumilipat ng mensahe dapat ng Panginoon, hindi mensahe ng demonyo.
dapat ginagamit natin yung yan ay social media, yan ay platform, yan ay online ministry natin para makarating ang Ebanghelyo sa mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig. Ganda na eh. Parang di na lang, pati na lamang. So ngayon, unfinished business, tapusin na natin. Okay. Importante, hindi natin matapos kung tayo ni Lord. Bahala na yung yarigin. May iwan, sabi ng Wita. Sino kaya kukuha sa bahay natin? Pagkalit na yun. Dahil ipapili natin. Kaya wala tira. Bintang ko lang na mawala ng business of Diyos. Nakatulad ka, managutin ka ng isa, nalawak ka ng isa, may kalima, wala, talim na, at iulit mo, ay importante na yung naman yung trabaho kung awayan at ang destination ng Lord. Kaya alam mo, marami magpapasalamat sa Panginoon sa CBCC dahil sa mga challenges na nila natin. Amen? Kaya pa natin ng 200 na pastor, tapi nung makamit natin yung goal na 200 pa na makamit na pastor. Gusto nyo makamit kayo pa natin. Tapusin natin business na malayo Yapo, God bless you. Pagbago ito, bendición lang po po, galing na to love mo, kaya naman to live you will not only invest ko ka pang natin problema, invest ko bigat ng problema, invest ko itago ng problema, dali matay ay ulit kami ay ikakumi ni matoray lupatan mo dali matay tarak program ni trabaho niya takala na kami sa lugar o pang ministerya bendisyonan na kami ako tapeno beto palmi adinaman di trabaho kung ikaroon ka services yaw itasal mi tagala ni Jesus.